Good day guys, Leslie TV here. Welcome back to my channel. At ngayon nga guys, ay samahan nyo ako dahil mag-upgrade tayo ng shocks ng ADV 160 natin. So matagal na namin pinagplanuhan ni OBR na mag-upgrade ng shocks. Dahil kahit saglit na oras lang namin gamitin yung motor, talagang sumasakit na yung likod namin. Pero merong mga owner ng ADV 160 na nakachamba at talagang maganda yung Showa shock na nakuha nila. Hindi ko lang alam dito sa napunta sa amin na shocks, talagang napakatigas niya. Gumaganda lang yung takbo ng shocks ko kapag marami kaming dala or karga sa motor. Pansinin nyo guys, kadalasan na nagsasabi na maganda yung Showa shock na napunta sa kanila ay mayroong mga top box. So kung lagi mabigat yung dala mo, ay talagang maganda yung stock shock sa'yo. At kung nakapag-decide na kami ng shocks na gusto naming bilhin, ay talagang napakahirap niyang hanapin. Kung saan ako naghanap, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook groups, Facebook Marketplace, at kahit sa mga events pumupunta kami para lang maghanap nito. Kaso guys, lagi siyang out of stock kaya lalong nakakagigil na bilhin. Ganda guys yun. Ito yung pangarap kong shocks. Kung hindi pa tayo makakabili ngayon. Muntikan pa nga tayo mauwi sa ibang shocks nung naghahanap tayo sa event. Buti na nga lang at napigilan ko yung sarili ko na bilhin to. Ngayon guys, papunta tayo sa Moto Project. Nandito sa may Marikina lang. Kukuha tayo ng Racing Boy VD Series Premium Silver. So galing tayong Bulacan, tapos ngayon sinundo natin si OBR. Tapos papunta tayong Marikina. Actually guys, natutulog lang ako nito. Umaga nakahiga lang ako sa kama. Tapos nagtitingin ako ng VD Series sa Marketplace. Kaso yun nga, wala nga akong makita. Tapos nagtingin-tingin na lang ako sa mga reels, yung mga nagpo-post na page. Tapos may mga nakita ko 39 weeks, 40 weeks ago. Tapos itong nakita ko, 4 weeks ago nag-post siya, meron daw naligaw na VD series sa kanila. Ginawa ko ngayon, mag-message sana ako, kaso naisip ko, anong oras na? 4 PM na. Palud ako, tapos sinawagan ko. Tapos yun, may sumagot, sabi meron daw available. Ngayon, nandito na tayo sa kanila. Yun. Ito yung sa kanila guys, Moto Project. Excited na ako guys. Racing Boy BD Series, let's go! Sir, tumawag po ako kanina, mga 4 PM. Sa BD Series po. May available po. Ayun. Ito guys. Nakita ko lang po yung post niyo sir eh. Mga 4 weeks ago ata yun. Buti mayroon pa. 350mm po yan sir. Yung. Kaya nga po eh. Tingnan ko lang sir. Kayo po yung nakausap ko sa Opo. Kaya po. Guys, ganda. Surprise sir. Wala na pong bawas talaga sir. 10.5 lang sir. Iisa na yung silver. Ito naman. Kaya nga po. Sa black sir, magkano? Same lang po sir. 13.5 din. Ayun guys, kung gusto nyong bumili rin nito BD series, mag-block na lang kayo kasi nabili ko na yung isa. So 13.5 dito sa Moto Project. Pero bibigyan pa ako discount sir. Meron kayong mga tindang ano dito sir, mga shock extension. Wala sir. Wala po. Yung TRC na stabilizer. Aerox. Aerox lang sir. Di, papaano ko na lang. Magkano yun sir sa inyo? 1.6 sir. 1.6. 1.3 po. Pwede makita sir kung anong itsura yun. 1.3. Ito na lang muna sir. Sige sir. Thank you po. Ano, Bish? Okay ka na. Hawakan mo muna. Siya kasi yung bumili pa eh. Tingnan mo muna. Ang pinag-aiba niyan sir, kung talagang silver naman gusto mo, kung kagaya dalawa kayo, lagi kami angkas, hindi mo naman siya magagamit. Ito nga. Softer spring to eh. Opo. Ito yung standard niya. Ang ginagandahan lang niya, fully adjustable na siya sir. Ito lang pinagkaiba niya sa Flow Pro, sir, no? Yung extra Pero spring. si Flow Pro naman sir, mas marami kasing ticks o mas maraming adjustments si Flow Pro. Yun yung pinagkaiba niya. Pero ito yung pinaka-high-end ni Oo nga. RCV po. Parang matagal na nila ito nirelease pero tuloy-tuloy lang yung production nila, sir. Opo. Actually, ngayon lang siya nag-boom talaga ngayon na mga BD series yung binibili. Dati hindi ito pinapansin. Dami namin dati yung ganyan. Normal na ano lang yung mga binibili. Pero sa presyo niya dati, sir, magkano to? Alam ko Ganun umangat na talaga, eh. mataas talaga sir ang BD series. Oo. Ito mo, isa na lang yan. Magandaan lang naman dyan sir, repairable. Oo nga, sir, yung kaya Yung na. mga ganyang shop. Hindi kagaya yung mga iba na worth 4,000. Pero huwag na tayo magbanggit ng brand. Pero, yan, tama naman si sir. May mga shock kasi na pag binili mo, as is na siya. Pag nasira, tumagas, yun na. Pwede naman siya i-repair actually. Kaya lang, magkano kasi siningilin ng repair? Mas magiging mas mahal pa sa ano. Bumili ka na lang ng Bumili ka bago. na lang ulit ng bago. Okay ka na. Bayaran ko na. Galing pa kami sir sa sa Moto Changi, yung kay Makina Moto. Wala talaga sir. Haba ng pinila Galing namin. rin ako last day.
Nung day 2 po. Wala yung mga supplier. Wala na silang tinda eh. Ano to, sir? Unang lapag pa lang nila daw, sir. Ang dami nang bumili. Nagkaroon sila stock block lang daw. Yan lang din. Po. Actually, naligaw lang yung silver sa akin. Sabi nyo nga, sir, sa video. Premium yung black yung order ko. Pagbukas ko nung binigay nila, May silver. apat na silver. Yun pala yung kwento nun. Okay na po, sir. Opo. Natanggap na po yung Gcash. Pa-picturean na lang sir kasi may warranty Okay. si RCB, yung resibo sir, para sa factory defect sir, pero upon checking wala naman pong leak yung unit natin. Okay po. Pero just in case sir, may mga napawarranty naman na kami, itabi nyo lang muna yung stock nyo na kasi Shucks po. kung tumagas man siya na under warranty po kay RCB, papadala natin siya kay RCB. Okay po. Tapos kaya yung stock nyo, yun Yun muna gagamitin. Okay po. Then, kapag may stock naman tayo, sinabi ni RCB na covered ng warranty, pinapalitan na natin. At dito nga guys, ay successful yung pagpunta natin ng Marikina. Nakabili tayo ng Racing Boy VD series dito sa Moto Project. At kung naghahanap ka rin ng Racing Boy products, huwag mo kalimutan i-follow yung Facebook at TikTok page ni Sir Jonas na Moto Project. Racing Boy VD series. Premium black pero premium silver to guys. Yan, dali mo guys. Ganda, grabe. Kapag bukas mo, ito makikita. So, dito muna tayo sa manual. Okay. So, may mga kasamang Racing Boy na tag ng Premium Silver. Meron din yung Racing Boy na logo nila. Tapos merong suspension warranty card. Pause nyo na lang kung gusto nyo basahin. Tapos sa loob na itong card na to, product code, dealer stamp, purchase date. Warranty period 1 year. Tapos Racing Boy suspension user manual. Ayun, tuturuan ko kung paano gumagana yung mismong shock. So, aralin ko to mamaya guys. Yan, unloaded, free sag, ride height. O lahat pala, detailed tutorial pala. General, rebound setup. Basahin natin mamaya yan. Kung paano ina-adjust yung compression setup. And inspection and maintenance. Yan, aralin ko rin to. Yun lang, yung laman nung pouch. Tapos yan, may logo ng Racing Boy. Tapos ito yung mga kasama niya. Ito yung kasamang susi. Susi na para ma-adjust mo yung shocks. Tapos meron naman dito, meron siyang kasamang nut. Tapos ito muna tayo, mga springs. 40 pounds, 6 to 185 mm. Ayan. So ito ata yung mas malambot. Yan. Tapos next, yung Racing Boy Premium na mismong shocks na natin. Yung spring na nakalagay dito, Racing Boy 50 pounds, inch, and 50 pounds siya. Tapos 6.5 to 185 mm. So, ang pinagkaiba na lang dalawa is 6.5 to, tapos ito 6. Ayan siya. Racing Boy. Gaging, ganda guys, grabe. So, ayan siya guys. Ganda. Nauusi ako to sa sticker. Akala ko di pantay. Pantay pala siya. Quality guys, grabe. Ganda. Excited na ako ma-install to sa ADV 160 natin. So para naman ma-install natin tong Racing Boy VD Series Premium Silver 350mm natin sa ADV 160 natin ay umorder ako sa Shopee nung shock extension. Buksan natin siya guys. Grabe pagkakabalot dito ah. So makikita nyo dyan sa screen kung saan ko siya binili. Tapos yung link nito nandyan sa baba. Ayan. So yung binili natin guys yung pang NMAX. Tapos tatabasan na lang yan sa shop na pupuntahan natin. So makikita nyo sa screen yung sukat din na wala sa isip ko eh. Pero nandyan sa screen kung anong sukat nito. Ilang millimeter siya. Yun. Yan, sikat yan guys. Isang buong bloke tapos kinat siyang pa ganito. Ito yung magiging itsura ng shock lifter natin. Yan, ganyan. May ilalagay tayo ditong shock stabilizer. Yan, dito natin ilalagay. Para umusli siya. Kasi kung ito lang, mababa sa ADV 160 tapos nakatago yung hindi natin malalagyan ng shock stabilizer. Kaya bumili tayo nito. Yan, para dyan siya isasalpak. Dito naman wala namang ibabawas dito kasi mas maganda nga meron siyang free play dito para ma-adjust natin yung shocks pa ganyan. So mga ganyan na magiging kakalabasan niya.
Ang dito ang papalitan eh. Ang i-retread. Tapos, next naman natin yan. Box itong binili natin na shock stabilizer. Yan siya. So, buksan natin. Ay, nako. Hirap na naman buksan nito, guys. Puro tape. So, ayun guys. Nakakuha na tayo ng gunting. Buksan natin ito. Grabe. So, maganda packaging niya kasi ang hirap buksan. Ang sira-sira naman na to. Grabe. May itsura niya. Okay, tingnan natin. Ito yung itsura ng shock stabilizer natin, guys. Ganda, guys. Grabe. Kasi pa-partner mo dun sa premium silver natin na Racing Boy BD series. Solved. Okay na, guys. Pwede na tayong pupunta ng shop at mapapakabit na rin natin itong shocks. Halos isang linggo ko rin inantay ito. Tsaka inantay ko rin mag-day off ako. And guys, punta na tayo sa shop. Okay guys, dito tayo sa Micro Garage. And galing tayong Purview, tapos buwan tayo dito para magpa-install ng shock. VD series na premium silver, tsaka ng TRC na stabilizer. So nakausap ko na sila kuya. By schedule para sila. Kasi ang nakausap ko kasi mismo si Sir Maiko, wala daw ngayon. So hintay lang natin, baka magawa yung motor natin. Tapos gusto ko rin sana magpa-handlebar bend. Kaso wala raw daw silang add swap ang dating. Parang add swap na naka-bend na yung stock mo. So sayang wala silang stock. Para sana ma-review ko rin kung anong mas maganda. So yung stabilizer, binili ko Aerox. Pang Aerox B1, B2. Ano siya guys? I-re-retread siya ng pang 14mm. Kabilaan, bali 700 daw yun. Pagpapa-install ng shocks, 450. Yun lang na magagastos natin. Tapos meron na rin tayong dalang shock extension. So dito tayo magpapagawa. Ayan, Micro Garage. Kami nagpapagawa ngayon guys. Actually, sarado daw sila ngayon. Kaso nga, yun nga, kasalanan ko rin guys, di ako nag-check dun sa page nila. Kinonta ko kasi talaga yung si Kuya Maiko, yung parang may-ari ata ng shop na to. Meron pa pala siyang page. Yun ang hindi ko na-contact. Pero baka mahabol yung atin. Ito yung papa-install natin guys. Yun siya guys. Using Boy Premium Silver. So, ang sukat nito guys, 350mm. Pang siya, X-Max. Hindi ko na dinala yung box kasi walang magbubuhat. Ito, makikita nyo na lang sa TikTok to guys. Ayan. Pang Honda Jazz na susi, ginawang pang ADV. Tapos pag pinakinggan nyo yung tunog ng motor natin, pang sasakyan na rin. Ayan o. Di ba, pang sasakyan na siya. Honda Jazz. Ganito pala binibend yung handlebar. Stock lang yan, sir. Yung stock niyan. Saklik ganito. Tinutubo lang pag saklik. Tapos pag sa ADB naman, cut and weld, binibigat natin. Okay. Kailangan and weld medyo pala. matagal yung proseso. Okay. Kaya mas maganda nga, yung add swap nga, yung tinatawag. Para makalit lang din sa oil. Pero sa click, ganyan lang siya. Tutubuin lang. Ano, sana all. Layout natin. Wow, look. Yan. Dito guys, may ginagawa rin na fender delete. Same speed ata yung ginamit na tail tidy. Yun. Medyo matrabaho rin yan guys. Yun papalitan na yung shocks natin guys. So yun guys, sinisimulan ng gawin yung motor natin. So tatanggalin nga pala yung upuan para magkaroon ng access dito sa shocks natin. So yung stabilizer natin para sa shocks, pinamachine shop na. So kanina in-explain ko na sa inyo, 750 yun. 700. Kasi 350 daw yung per side. Add 700 pag mayroon kayong shock stabilizer. Pero kapag magpapa-install na kayo ng shocks, 450 pesos lang. Ang kagandahan dito guys, alam na nila, kumbaga marami na silang experience na kapag install ng shocks. Katulad ng yung kanina, yun yung nasa harap. Dito rin in-install yan, yung shocks na yan. Yan, 450 pesos lang kasi yun nga, nilalagay nila ng washer para saktong-sakto, walang alog yung shocks natin. Yan sa tropa yan dito. So magkadugtungan yung shop nila dito. Dito sa kabila, tsaka dito. Ayan, Micro Garage. Ayan guys, tatanggal na yung upuan natin. Meron na silang access dito sa shocks natin. Ayan, excited na ako guys. Di na ako makatulog. basic na lang kala kuya magbakla sa ADB.
Sa ibang shop kasi nakakapunta na ako, so hanggang nahihirapan sila magbaklas ng kaha. Pero dito guys, wala na kayong problema. Wala pang 5 minuto, nakabaklas na yung kaha niya. So dito guys, makikita nyo. Ayan. So dito guys, tanggal na yung nut dito. So kinuha nila yung nut kasi yun yung kukunan nila ng sukat para dun sa shock stabilizer natin. Dinala nila dun sa machine shop. So ito guys, yung nabiling bolts tsaka washer. Pero papalitan ko pa to guys para hindi kalawangin. So ito yung stock natin guys. Ayan. So ito yung binili na ordinary lang na bolt. 14mm daw to. Pero yung talaga dyan yung haba. Kasi nga mayroong washer na binili na 14 pieces. So tig 7 pieces kabilaan. Ito yung tsura ng washer. Ito parang stainless naman na ata to. So pag nakabit na, ito lang papalitan natin dyan. Bibili tayo ng kahit siguro CNC bolts na. Ano siya? 14mm. So yung mga washer guys, dito siya ilalagay. Ayan dito. Sa shock extension natin. Para gumit na siya. Nakaganyan dyan. Makikita nyo naman mamaya sa video. Guys, yung tinabidyoan, tinabasan pala yung shock stabilizer natin. So pang Aerox B1, B2 guys. Tapos ginawa siyang pang ADB. So ang ginawa pala dito guys, ay pinaretread muna nila 14mm. Tapos tsaka tinabasan. So kata to guys, pang ADB 160. So yan guys, ganito yung itsura niya kapag naka-install. Nakaganyan yung itsura niya. Ang ganda, pogi guys, grabe. Meron ng Vito nito guys, nakita ko sa makina Moto Changi. Pero parang mas nagustuhan ko talaga to. Yung Vito kasi parang iba na yung design niya guys. Ito yung hinahanap ko na sa makina Moto Changi, pero wala. Ikaw pala si Kuya Mike, kuya. Apo. Loko mo ako kanina, ayop ka. Wala daw. Malis. Tataka ako sa amin, Kuya Mike, tawag sa'yo kanina. Sabi, so, umalis daw. Joke lang. Okay mo na guys. Dito guys, makikita nyo naka-install na isang shock extension. Tapos yung stock na shock natin ay tinatanggal na rin ni Kuya Maiko. Pagkatapos na matanggal ng stock shock ay kinabit nyo na rin agad yung isang shock extension. Stock shock. Showa. Higit din. Tsaka ang haba guys. May tama na siya dito. So ano to guys, tire hugger. Nung naglagay ako ng tire hugger. Sa'yo nga lang unang-una kay tayo sir, stub. Stop sa ADB. Tako lang kasi sa tropa to eh. Naka-lifter yung 350 niya na siya. Para nga lumabas na. Sayang kasi hindi na-occupy itong dito. Mm. Di sabi ko lagyan namin ng design. Tapos hanggang sa ginayan na ng lahat. Okay lang. Okay na naman. Yun naman yung point kung bakit tayo sumasali sa mga group. Sa bolt-on nyo pala, sir, magkano kapag ADB? Wala naman ng parang yun, sir, di ba yung mga sukat-sukat? Talagang na siya, set na siyang bolt-on. Salpak lang ito ng 1,000. 6,000 lahat na yun, sir. Kasama labor na. Labor and material. Yun. Marunong ka rin magtimpla niyan, sir. Di kasi ako marunong magtimpla niyan eh. Yun. Para di na ako magbayad na magtitimpla. Baka mamaya, ipatimpla nyo, timplang kayo, paktik. Gaga. So, yan guys, yung BD series natin na silver. Tapos, yung TRC stabilizer natin, tsaka shock extension. Puro silver kinuha natin. Na kung bibili kayo ng shock extension guys, yung gintong balot na. Sabi ni Sir Maiko. Available naman to sa showcase ko, tsaka sa link dyan sa baba, sa description box. Kasi binawasan mo pa to yung kanina. Okay, mababa. Lagi talaga mababa binabibili ko Para may allowance po. may allowance kami. Ayun. Dito nga guys, ini-install pa lang yung shocks natin at shock stabilizer pero sobrang nagagandahan na talaga ako. Kumbaga naisip ko dito yung hirap do sa paghanap na itong VD series tapos pag-aantay do sa Shopee para dumating tong mga shock stabilizer tsaka yung extension natin. Pero sa mga panahon na to nakita ko talaga yung worth ng pagod at stress ko. Dito nga guys, makita nyo na talagang sobrang pogi ng setup natin sa likod. Pagpasensyahan nyo na lang guys at medyo madumi dahil bumiyahe pa nga tayo papunta dito kala Sir Maiko. Pero talaga namang sulit na sulit yung pagpunta natin dito. Medyo upod na yung rubber link natin. So mayroon tayong binili sa Shopee. Sana mapa-install natin kung sakaling tatanggalin nila to. Pag tinanggal nila to, aangat naman yan. So try natin, baka mapasuyo natin. So unbox muna natin. Meron tayong in order. Buksan natin. Yan. Rubber link. Mas mataas siya kumpara dun sa stock. Mamaya makikita nyo naman kung sakaling may install to. Mas mataas siya ng sobra. Sana mo pa-install natin to para talagang ramdam na natin yung changes sa shock absorption ng ADV 160 natin. So, di ba plano natin kanina guys, magpapaano rin tayo? Magpapabend tayo ng handlebar. Kaso nga lang yun, wala silang stock nung ADV 160 na handlebar. Kaya nagdala pa naman sana ako ng handle grip natin. Nabili natin to sa akin Moto Changi.
Papa-install din sana natin to pag na-bend na. Pero dahil wala pa nga, stock muna natin to sa atin. At habang pinapantay yung shocks natin, ay tinatanggalan ni Kuya Junior yung kaha para ma-install yung rubber link. Kung dito kayo magpapa-install ng rubber link guys, ay sobrang bilis lang. Tinanggal ni Kuya Junior yung kaha natin ng isang tanggalan lang. At para sa pagpapa-install ng rubber link dito sa Micro Garage, ang presyo niyan ay 350 pesos lang. Nakakatuwa nga dahil hindi na kailangan butasan yung fairings para ma-install tong rubber link. Alam na talaga nila dito kung paano yung technique na gagawin para matanggal yung stock na rubber link at malagay yung bago. Wala pa ang 10 minuto ay natanggal na nila yung fairings, natanggal na nila yung stock na rubber link at nalagay na rin nila yung bagong rubber link. Ayan, shoutout kay Sir Michael, shoutout kay Kuya Junior at syempre sa assistant nila kay Kuya Vince, shoutout po sa inyo, maraming salamat. Tingnan mo, nanganganig na ako. Pwede rin pala madali dito, no? Pero pang center stand lang kasi yun. Apo, pang center stand to. Ito Ay, di mo talaga yung pinakamas na pipwersa. Kaya kanina, napakalaki ng gap niya, di ba? At ganun-ganun na nga lang ay na-install na agad yung rubber link at ibabalik na ng isang buo yung kaha natin. Sobrang nagalingan talaga ako sa kanila nung tinanggal nila ng isang buo yung kaha natin, guys. Sobrang dami nang ginawa dito sa motor natin pero first time ko lang nakita na tinanggal ng isang buo yung kaha natin. At pagtapos i-install ng rubber link at shocks natin, at agad nang inayos si Sir Michael yung timpla ng shocks natin. Dito sa pagpapatimpla ng suspension ay wala ng bayad. Kahit magabot ka ng sobra dun sa totoong ibabayad mo ay talagang hindi tatanggapin ni Sir Michael. Ang tawag na lang dyan ni Sir Michael ay tulong sa kapwa rider. Kaya shoutout kay Sir Michael. At dito ay testing natin kung okay ba yung timpla ni Sir Michael. Oh, ang lambot guys! Uy, gagi. Ang ganda, guys. Gagi. Off, yeah. Mabilis pa siyang umangat. Buti na nga lang at merong rough road dito banda sa shop ni Sir Michael. Talagang matetest mo yung compression at rebound ng shocks mo. At dito nga napansin ko na medyo mabilis pa yung pag-angat ng shocks. Yung tigas niya po sakto na pero yung pag-angat po bigla pa rin. Bigla pa rin. Opo. Buwasan natin na lang. Dito nga guys ay nakailang ulit ako sa pagtitesting ng suspension. Sinulit ko na din kasi hindi ko naman laging nakakasama si Sir Michael para lagi baguhin yung timpla ng shocks. Paulit-ulit niyang binago yung timpla ng shocks hanggang sa makuha ko yung gusto kong talbog at tigas. Mas gusto ko na yung gantong timpla. So guys, ito na yung stock na shocks natin. Uuwi pa rin natin to kasi sayang. Mabibenta pa to or pwede natin magamit pag emergency. Pero na po ako. Thank you po. Thank you po. Ganda guys. Woo! Shocks na tayo ulit na maganda. So kanina tinesting namin. Ang daming test run guys na ginawa. Para talagang sukat na sukat sa akin yung shocks. So hindi na tayo parang nakakabayo. Ang ganda na ng shocks natin. Sinet na ni Sir Michael yung shocks natin na kapag may angkas or wala, meron lang akong gagawin doon. So 7 na clicks dito sa compression para sakto pag may angkas. Pero pag ako lang, babawasan ko ng 7. Pero sarap guys, grabe ang lambot. Tsaka syempre yung looks niya guys, sobrang iba. Iba na dating ng motor natin. At kung dati nga ay ganito yung takbo namin, matagtag, masakit sa likod, at kahit maikling biyahe ay talagang sumasakit yung katawan namin, na para bang nakasakay ka sa kabayo, tingnan nyo naman guys kung gaano nakaganda yung takbo ng motor namin ngayon. Sobrang smooth na at talagang hindi na sumasakit yung katawan namin after ng ride. At kung sakaling meron kaming dadali na mabigat, ay madali lang namin ma-adjust sa shocks. Ngayon nga ay mas komportable na kami mag-ride at talagang mas confident kami sa mga bangkingan. Dahil nga alam na namin na hindi kami basta-basta lilipad sa motor kapag nalubak. At syempre gusto ko lang din magpasalamat kay OBR dahil siya nga ang bumili ng Racing Boy VD series natin para sa ADV 160 ko. Gusto ko lang magpasalamat dahil hanggang ngayon ay naniniwala ka pa rin sa passion ko sa pagmamotor. At gusto ko nga lang din pangako sa'yo na balang araw ay makakabawi din ako sa'yo. Yun lang, love you. At sa mga nanonood, gusto ko lang din magpasalamat sa inyo kung tinapos niyo yung video. Lahat ng links ng pinagbibili ko ay nandyan sa description
description box para pwede nyo ring mabili at ma-check yung price. At kung gusto nyo pa mapanood yung iba pang gagawin ko dito sa motor ay pwede nyo ako i-follow sa TikTok na Delzy TV rin. At para sa iba pang content para dito sa Racing Boy VD series natin. Yun lang guys, Delzy TV out.